Nako po mga kababayan, nakakagulat. Senador Rodante Marcoleta, may sinabon na naman dito mga kababayan. Rosana Fajardo, ICI Commissioner, nagbitiw. Nako po, bakit kaya? At dating Speaker Martin Romualdez, sumabog ang pangalan sa Cabral Files. At si Boyeng Rimulya, mga kababayan ko. So ngayon po mga kababayan, may sasabunin si Senador Marcoleta. Panoorin po natin. Magugulat kayo dito. At itong si Yusek Cathy Cabral ay nababalita di umano mga kababayan na ito ay buhay pa. Nako po, at nakita ito sa Tokyo, Japan. Totoo kaya ito? At ngayong hapon na ito mga kababayan, nasa Portugal naman. At merong nagbalita pa mga kababayan, ayon sa komento, abay nakita rin sa Denmark. Hala ka, totoo kaya ito? Ba't palipat-lipat? May kasama pang bodyguard na malaki ang katawan. Hala ka, totoo kaya mga kababayan? Panoorin po natin ang bidyong ito. Malaki po ang implication nito mga kababayan sa nangyayaring investigation ng issue ng flood control. Bakit hanggang ngayon mga kababayan natapos na ang petsa 25? Nag-Noche Buena na ang lahat-lahat. May ipapakulong daw. Ngayon naman meron na naman pangako. Yung 20 pesos na bigas noon, nakalimutan hanggang ngayon. Ngayon, December 31 daw, hindi na aabutin ang mga dawit sa flood control. Doon sila maghihimas ng rehas. Ito ang pasabog ni Vince Dizon ng OFW. OFW tuloy. Vince Dizon na Yusek ng DPWH, ito daw ang sinasabi ni BBM na papasabugin. Nako po, kaya itong si Senador Marcoleta, magngingit-ngit na naman sa galit ito. Totoo kaya? Panoorin po natin mga kababayan. Panoorin nyo para hindi kayo ma-fake news. Dito po tayo sa Net25 manood. Huwag kayong manood sa iba. Puro fake news yun, okay? Panoorin po natin. Anyway, wala nga pala tayong ayun, DOH. Wala na tayong panahon? Oo, hindi, yung DOH, akala ko may papasok tayo sa DOH, Wala nang oras eh. Hindi, aga pa po. Alas 5:25 pa lang. Ito nga pala, bagitin ko lang, Nelson, kumpirmado na pala by December 31, ito po yung balita na ito pa lang si Rosana Fajardo, Certified Public Accountant, ay magbibitiw na rin po bilang isa sa mga commissioner ng ICI. Opo, magiging epektibo daw po ang kanyang pagbibitiw sa December 31, taong kasalukuyan. Ayon po kay Fajardo, na kumpleto na niya kasi ang kanyang trabaho na sinimulan nang siya po italaga sa ICI. At binabanggit pa po niya na nakatuon ang kanyang trabaho sa ICI sa pagpapalakas ng financial oversight at pagsusulong po ng mga investigasyon sa mga proyekto ng infrastruktura. At nagresulta daw po ang kanyang mga kontribusyon sa mga rekomendasyon para palakasin ang proseso ng government procurement at budgeting kaugnay daw po ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ayan mga kababayan, bakit kaya nagbitiw itong si ICI Commissioner Fajardo? Ano kaya ang dahilan? At bali-balita pa mga kababayan, dito sa Bilyonaryo News Channel, BBM, bumaba ang trust rating sa SWS, naging -3. Kung ikukumpara natin kay Sara Duterte, 31%. Nako, mga kababayan ko. Ito po, mga kababayan. SWS, President Marcos net trust rating, drop to -3. Hala ka. Parang ito pabagsak na talaga, tunaw na. Versus Sara Duterte climbs to 31%.
Grabe mga kababayan, bagsak na bagsak ang 20 pesos na bigas. Durog na durog ang trust rating ni BBM. Ikumpara kay Sara, naging 31%. Kay 20 pesos na bigas, naging negative 3. Nako, mga kababayan ko. Ayun. At mukhang wala pa pong balita kung Matindi po ito, ha. Matindi. O, baka sabihin nyo, nagjo-joke tayo, ha. O, i-check natin. Ipapakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, puro tayo daldal. Hindi po tayo nagdadaldal dito, mga kababayan. SWS. Wait, mga kababayan ko, ha. Baka sabihin nyo, nagdadaldal tayo dito na walang basehan. Nako po. Press Marcos net trust rating drops to negative 3. Naku po mga kababayan ko. Negative 3. Ito po mga kababayan. Check natin ha. Baka sabihin nyo, nagjo-joke tayo. Public trust. Ito. Yung mga loyalista nga. Panoorin nyo ito. Hanggang ngayon, tatanga-tanga kayo. Kita nyong net rating ni BBM, negative 3. Public trust is shifting dramatically at the top. President Ferdinand Marcos Jr.'s net trust rating slips into negative territory at -3%, while Vice President Sara Duterte climbs to a solid 31%. The Social Weather Station survey shows Marcos scoring highest in balanced Luzon at +18, but posting negative ratings across Mindanao, Visayas, and the National Capital Region. Duterte dominates in Mindanao with a commanding +74. These results come amid ongoing investigations into alleged anomalies in flood control and road projects in Oriental Mindoro and Davao Occidental, highlighting a stark contrast. Yan mga kababayan, walang duda. Grabe ang trust rating ni BBM, negative 3. Ikinumpara kay Sara. Kahit sa NCR po mga kababayan ay bagsak si BBM. Si Sara rises to 31%. Nako po. Ilista na. Kaya si Sara, takot na takot sila na maging presidente ito sa 2028. Pilit po nilang ginigiba. Ayan, lumutong si Madriaga, na kung ano-anong mga pari na adictus, si Father Flaviano, ayan, ipagdasal daw siya dahil sa kanyang ginawa. Isa daw makabayan at pagmamahal sa bayan. Hala ka, Father, last na ngaw-ngaw mo na yan pag si Sara Duterte ang naging presidente. Alam na this, kaya takot na takot sila mga kababayan. Tuloy natin. Purely threats, harassment, BP's Duterte on refiling of impeachment. Kita nyo? Harassment ang ginagawa nila. kung siya ay sino ang papalit at si Singson wala pa rin palang kapalit no? Hanggang Wala ngayon? pa. Wala sila, wala pa. Hindi kaya bubuwagin na ito next year, Sen? Kasi wala nang miyembro eh. Kasi matitira na lamang dito si Andy Reyes at saka yung dati PNP chief. Brian Si Osaka. Brian Osaka naman executive director eh. At saka yung pamalit kay Benji Magalong, 'di ba? Si yan. Nakalimutan ko na pangalan, Bisnar ata 'yon pangalan. Hindi, ano yung Asurin. Asurin. Yan, Asurin. General Asurin. Pero si Babe Singson wala pa pong kapalit. Mukhang hindi kaya parang hinahayaan ito na maubos na ng tao nila. Hindi ko alam din. Ako, ang alam ko dyan, nag-submit ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Ano bang gagawin ng ICI pagka gano'n? Pag nag-submit ka, babasahin mo lang? Oho. Okay. O, ba't di ka makasagot? Ikaw, Dapat kung ano yung laman ng affidavit, doon mo susundan, di ba? Susundan. Kung ano yung laman. Tinatanong nila eh. Halimbawa, nakalagay doon, wala po akong alam dyan. Hindi, tsaka ano din eh, di ba? Akala natin magla-live na sila ng hearing. Hindi nga po pwede. Puro executive session.
Sabi ni ni John Vic Rimulya ay malinis daw ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez. Hindi daw nila makita ang bakas o mga footprints nito at walang fingerprint. Talagang nahihirapan daw sila kasi napakalinis daw. Nako po mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Kaya si Senador Marcoleta, pinapasaringan ito eh. Session Session po eh. Kaya parang ang dating ng tao, parang naloko nyo lang. nagoyo tayo, Pinaasa nyo lang kami, panonoorin na namin yung hearing. Mga tanong niyo, papakinggan namin. Puro pala ang request, executive session, at pinagbibigyan naman. O, kita nyo, sabi nila, yes, transparency na to. Mga tol, mga kababayan ko, pinagmalaki pa ng Malacanang transparency ng ICI. Ayun yung ICI, nanggagago. Pag anong sabihin ng mga iniimbitahan nila, ganito gusto ko executive session. O yun, nasunod ba ang ICI yung pangako nila? Transparency for a better democracy? Wala. Kaya sabi ni Senador Marcoleta, pinaglololoko tayo ng mga ito. Nako po. Di ba? Ang alam ko kasi dyan, maghahanap ka ng katotohanan. Hahanapin mo yung katwiran. Kaya mo inimbita yung tao o magpahayag ka ng ano. Oho. Hindi ka naman nahanapan ng salaysay kung hindi ka kasangkot sa inakala nila, di ba? Opo. Nag-submit siya ng affidavit. Ganun lang ba yun? Hindi ba siya tatanungin? Halimbawa. Oo nga. Dapat, Wala bang formal hearing halimbawa at pagkatapos magtatawag naman sila ng ibang mga personas Oho. na magtatanong din sa kanya kung tama yung mga allegation niya sa affidavit. Dito nakakapagtaka din Nag-submit siya ng affidavit. Hindi ko alam kung binasa nila yung affidavit o hindi. Ginamit ba nila? Wala din daw po ato silang kapangyarihang yung subpoena power para pilitin yung isang tao inimbitahan. Kasi ako nakakita ko ng kopya binasa ko Sinasabi roon ang depensa ni Speaker Martin. Opo. Wala akong kinalamanan, sabi niya, sa gawain ng mga chairman ng 80 committees ng House of Representatives. Wala akong kinalaman diyan. Oho. Ang katunayan na ako po ay walang kinalaman diyan ay ito pong mga tuntunin na nakasulat sa aming House Rules. Inisa-isa niya ron. So, Exhibit A, halimbawa. Meron lang po ako kanya na general supervision. Sa 80 na yon. Sa 80. Oho. Pero yung bawat isa sa kanila, wala po akong kontrol. Lalong-lalo na ang Appropriations Committee. Oho. Naniwala ka na lang ng gano'n, Jen? Ikaw, Nelson, halimbawa, ikaw si Andy Reyes. Andy Reyes. Opo. Ikaw naman si sino ka, Jen? Babe Simpson. Oo. Opo. Ganun lang ba yun? Sabi niya, siguro, ganun ho ba? Ay, naku, pasensya na kita, imbitahan pa namin kayo. Nabal. Nabala pa namin. Magkape muna kayo. Pasensya pa kayo gumawa. Nabala. O, kita nyo mga kababayan, yung mga commissioner ng ICI ay nababahag ang buntot nila. Kay Martin Romualdez, nagbigay pala ito ng affidavit. Sinabi lang na, ay wala akong kinalaman dyan. Ayun. Natameme ang ICI. Ayun, nagbitiw si Rosana Fajardo. Nako po, dati si Babes Singson. Nako po, mga kababayan ko, kaduda-duda. Sabi ni Senador Marcoleta, ganun-ganun na lang yon. Hindi mo man lang na-interrogate. Hindi mo man lang kinestyon. Ayun, resign agad. O, tignan nyo. Nagbitiw kasi nga, hindi niya kaya yung trabaho niya. Kasi nga, meron po silang kinakatakutan dito. Ang sabi ni Marcoleta po. Tignan nyo, tawang-tawa po yung dalawang idol natin. Kasi nga, kaduda-duda nga ito. Sabi ni John Vic Rimulya, naku po mga kababayan ko, sabi ni
itong ABS-CBN reporter na si Karen Davila. Sa tingin mo, John Vic Remulla, kinakabit si dating Speaker Martin Romualdez dito sa anomalya ng flood control. Sa tingin mo, may kinalaman ba siya? Sabi ni John Vic Remulla, nako po, Miss Karen Davila, napakalinis. Wala kaming makitang fingerprint ni dating Speaker Martin Romualdez. Hindi namin makita ang footprints niya, mga bakas na nagkokonekta, na meron nga siyang kinalaman. Wala kaming makita. Ibig sabihin, hindi po siya dawit at walang kinalaman. Grabe, yung pagkakasalaysay niya idol na idol niya. Grabe, ganito din ang gusto ko. Napakalinis na pangalan, na parang kinula, parang puting-puti, na maliwanag pa ang sikat ng kaputian sa sikat ng tanghaling tapat. Grabe, sabi ni Senador Marcoleta. Ganon? Ganon, John Vic? Bakit nung lumutang itong si Saldico, nagdaldal sa FB, binigyan nyo ba ng pansin? Nung nagngangaw itong si Gutesa, binigyan nyo ba ng weight ito? Yung naratibo ni Orly Gutesa? Hindi. Kaya hindi nyo makita na may bakas nga ito. Talagang tatakbo ako ng presidente. Tatakbo ng presidente si John Vic. Kasi governor daw siya. Kasi ganun din daw ang binanggit ni BBM noon. Na you're a liar if you're not going to run for president. Ito daw yung kanilang itatapat kay Sara. -3. Yung amo niya, paano kay John Vic? -1. Tuloy natin. Alam pa namin ngayon, ito pala ang papel. Ibig mo sabihin, hindi mo tatanungin. Parang on Teka its muna. face, ano? Ibig mo sabihin, Speaker Martin, Oo. nakaupo ka lang dyan? Nanonood ka lang sa ginagawa nila? Supervisory niya alam Totoo na po ba siya. yun? Sino ba naglagay? Nung ilagay ba yung mga chairman ng committee? Sino nag-approve? Hindi ka, wala kang kinalaman. Pinagbotohan daw po yun. Hindi ba pati mga miyembro, ikaw din nag-approve, ilang member, ikaw vice chair, Opo. ikaw mag-approve. Oh. Nung ginawa yung Quadcom, ibig sabihin wala ka doon. Nung iti-take up nila yung mga subject matter, wala kang kinalamanan doon. Nung tinanggal si Congressman Marcoleta sa kanyang mga committees, At saka chairman siya. Opo. wala kang kinalaman doon. Tinanggal siya Member siya ng ganitong committee. Opo. Member siya sa energy. Member siya sa housing. Member sa public accounts. Member sa ganito. Hindi mo sabihin nang nagsanggal sa kanya yung majority leader. Hindi mo tatanungin sa kanya Baka yun. yung senior deputy majority leader. Nung tinanggal niyo siya sa commission on appointments, ang tumanggal sa kanya, si Dalipe. Sino maniniwala sa'yo? Ikaw ang speaker. Dapat sana gano'n O nung hindi nyo na ibigay yung kanyang mga allowance, Opo. sino ang nagpasya nun? Oo nga. Nung Kasi nga naman mga kababayan, nung congressman po si Senator Marcoleta, pinag-initan po ito sa Kongreso. Lahat po ng mga hinahawakan niya pong accounts tinanggal. Ito po ay tinanggal po ni dating Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon pinag-iinitan, 'di ba? Pinag-iinitan siya. Kaya ngayon mga kababayan, naging senador na po si Senador Marcoleta. Ayan. Nababakbakan ngayon si Martin Romualdez dito. Wala kang kinalaman, Speaker. True yan, true. Malinis ka. Yari ka ngayon kay Marcoleta. pinipilit mo siya na tumulong doon sa pagtanggal sa
prangkisa ng SMNI na ayaw niyang pumayag. Eh, bakit mo siya pinipilit na sumama doon kung wala kang kinalaman doon? Nung hindi siya sumama, kaya ka nagalit, di ba? Ayun. Tapos sasabihin mo, wala po akong kontrol sa mga gawain ng aking mga committees. Ah. Maniniwala? O, bahala kayo kung maniniwala Hindi kayo. ka panipaniwala Wala sila man doon. nagtanong. Sa kabilang banda. O, dapat sana, yung Blue Ribbon Committee, tinawag siya. Inimbita siya pero hindi siya pumunta. Opo. Wala namang ginawa yung Blue Ribbon Committee. Aha. O, di ba? Wala. Kasi nagtatanong kayo kanina, saan ba papunta yan? O, siguro sa kanal. Pero sabi ni Chairman Reyes, teka muna, Oo. huwag masyadong judgmental, ha? Chairman Andy Reyes. Oo, nakapokus kami sa pagsasapinan ng ilang pambagay. Gaya ng mga rekomendasyon na isasubmit namin sa Office of the Ombudsman. Ang totoo niyan, Oh. eto, makakaasa po ang publiko na tuloy-tuloy ang aming investigasyon. Ang katunayan, alam nyo ba, halos 100 ang inirekomenda namin na masampahan na ng kaso sa ombudsman. Ang dami na pala. Oo. Puro sapsap. Ilang senador yan, ha? Congressman at DPWH official. Maging ang kasalukuyang opisyal ng COA. O yan mga kababayan, nakita nyo, di ba? Itong si Pampilo Lacson, si Tito Soto ng Blue Ribbon Committee, walang ginawa. Hindi man lang nila sinubukan na ipatawag po si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi nila inimbitahan ito. Alam nyo naman mga kababayan. Kasi nga halatado, bistado na meron po silang tinatago. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Ang Blue Ribbon Committee papunta ng kanal. O, nakita nyo. Flood control, nasaan nagpunta? Wala, puro sapsap, sabi ni Senador Marcoleta. Eto pa, Oh. may 3 ng kasong nasampa sa korte. Ba? Na aresto 16 individuals. Kasama na yung Sara Diskaya. Ito yung sa Mindoro, no? Yes. Oo. Nauhan. At yung saka yung Anti-Money sa Laundering Davao. Council, Oo. sabi namin bawiin ng pera ng taong bayan. 20.3 billion pesos ang na-freeze sa mga ari-arian. Ayan ang kanyang sabi. Sen, O, ilan bang kontraktor ang na-identify? Sa umpisa pa? 15. O, ba't isa lang? Ba't isa lang? Tsaka wala pa namang nakasuhan na Aha. mambabatas. Nagre-recommenda lang. Opo. O, di ba? Wala pang napailan. O, di ba? Ikaw si Andres Reyes, di ba? Opo. O, di ba sinabi mo, nagre-recommenda kami ng charge kay Speaker Romualdez. Pero hindi nangangahulugan na siya may kasalanan, di Yun ba? nga. Oo. May ganun eh. Oo. O, saan ba papunta talaga? Mukhang wala na akong pupunta itong bagay na ito. Inidoro. Mukhang yun din na. Kaya nga nasisipayo ang taong bayan, maging Kaya, sa social media. Doon din ako nagtataka. Nasisipayo na ng gusto eh. Paano ka magre-recommenda na sa ombudsman